Isang magandang gabi po sa atin pong lahat. Welcome po sa atin pong online Bible study ngayon pong araw ng Miyerkules. Ayan, salamat po sa Panginoon sa isang panibagong pagkakataon na ibinigay niya sa atin para tayo pong lahat ay patuloy na matuto, mapag-aralan, mapagbulay-bulayan. Amen. At patuloy na maintindihan ng salita niya. Kaya let's take this opportunity po mga kapatid. Amen po ba? Can we prepare our Bibles? Ayan. And pwede rin po tayong mag-jot down ng mga notes. Ayan. Dahil tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa gabing ito. And patuloy din nating ipagpasalamat that we have this freedom, we have this time, we have this platform na kagaya nito na hindi natin kailangan lumabas ng bahay. We just need to open our phones, to open our Facebook accounts, and mag-join sa ating mga online services na kagaya nito. Kaya let's take every opportunity because every opportunity is an opportunity to know God more. Amen po ba? Ayan. Welcome po sa atin pong online Bible study. Ayan, sige po, tayo pong lahat ay sama-samang dumulog sa Panginoon sa oras na ito bago po tayo magsimula ng atin pong pag-aaral na gagawin. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Lubos ka naming pinapasalamatan. Lord, salamat dahil ikaw ang siyang may akda, ikaw ang nagbibigay ng pagkakataon sa amin, Panginoon. Lord, upang Lord, yung oras namin ay mailaan namin. Lord, maibigay namin, Panginoon, Lord, sa isang bagay na makabuluhan. At tunay nga, Lord God, na mabebenepisyohan kami, Lord, sapagkat, Lord, sa pag-aaral ng salita mo, Panginoon, Lord, ang unang binabago nito, walang iba kundi kami. Lord, binabago nito yung aming kaisipan, binabago nito yung aming kalooban. Nagkakaroon kami ng isang bagong pananaw na kung saan, Lord, yung pananaw na yon ay nakabatay sa katotohanan mo. Lord, nalilinang nito, Lord, yung aming karunungan. Lord, patungkol sa iyo, patungkol, Lord, sa salita mo. At Lord, nabibigyan kami nito, Lord, ng nakakaibang kaunawaan, Lord, kung ano ang mga pangako mo, Lord, na mapanghahawakan namin, Lord, habang kami po ay buhay. Lord, kaya naman samahan mo po kami, Lord, sa oras na ito at patuloy na hinihingi po namin, O God, yung paglilinis mo po sa bawat isa. Lord, sapagkat alam namin, O God, na wala kaming magagawa liban na ikaw ang manguna, liban na ikaw ang kumilos, Panginoon, sa aming lahat. Lord, bigyan mo po kami ng isang malinaw na kaisipan, bukas na pandinig, Lord, isang pusong bukas, Lord, isang pusong handang magpaturo, Lord, handang magpasakop, Panginoon, sa iyo, O God. And Lord, patuloy na magamit mo lamang ang gawaing kagaya nito, Lord, para maitaas, Lord, ang salita mo, higit sa lahat, maitaas ang pangalan mo, at maihayag, Lord, sa amin kung ano yung katotohanan na dapat naming tinatayuan. Lord, salamat po, O God. Samahan mo po kami, pangunahan mo po kami, at ikaw, Panginoon, O Diyos, ang patuloy na mabigyan ng karangalan, Lord, ng kaluwalhatian, O God, sa oras na ito. Salamat, Lord. Ito nga po, O Diyos, ang aming sama-samang hiling sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. Muli po, isang magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, tayo po ay nasa panibagong pag-aaral na naman ng salita ng Panginoon. Ayan. And gayon pa man, salamat din sa Panginoon dahil we are almost at the end of 2023. Amen ba? At kahit na malapit nang magtapos ang 2023, alam ko po na hindi naman nasayang yung mga pagkakataon na kung saan mayroon tayong mga gawain na kung saan din tayo po ay napapaalalahanan, tayo po ay napapalakas, napapatatag, amen. Tayo po ay napapalaya at napapagaling sa pamamagitan nito. Kaya join with me as we dig in again sa salita ng Panginoon. Ayan. Tayo po ay nasa pagpapatuloy pa rin kung nasundan po ninyo yung ating unang dalawa na lessons about Galatians chapter 5 verse 16 to 26. Ayan, tayo po ay nasa pagpapatuloy pa rin ng pag-aaral na ito. And
we should be thankful. Amen. Kasi sa pamamagitan nito, mas nakikilala natin ang banal na Espiritu, mas nauunawaan natin ang kanyang pagkilos, bakit siya kumikilos, ano ang dulot ng pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen ba? Ano ang benepisyong natatanggap natin sa pagkilala natin at sa pagsunod natin sa banal na Espiritu. Ayan. Kaya nga 'di ba, kung babasahin po natin muli yung Galatians chapter 5 verse 16. Sabi po dito, "But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh." Ito po ay hindi lang po isang beses sinabi ng Apostle Paul. Ito po ay inulit muli niya. Sabi dito sa verse 25, "If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit." Ayan. So mahalaga po ang role again ng banal na Espiritu na kung ang pag-uusapan ay ang ating kalaguang espiritual. Mahalaga po ang ginagampan ng tungkulin ng banal na Espiritu kung ang pag-uusapan is yung ating pagbabago, yung sanctification. Kasi talagang ang banal na Espiritu po ang siyang gumagawa nito sa ating mga buhay. Kaya nga dapat binibigyan po natin siya ng pagpapahalaga. Amen. Kung tayo ay tunay na kumilala sa ating Panginoon, dapat tayo po ay may tunay din na pagpapahalaga sa banal na Espiritu. Bagamat tayo po ay namumuhay pa rin sa magulong sanlibutang ito at tayo po ay nasa katawang nabubulok pa rin, isang katawang makalaman. Amen. Isang katawang pisikal na ang nais ay sumalungat o sumuway sa nais ng Panginoon. Pero dahil tayo po ay pinananahanan na ng banal na Espiritu, bagamat mayroong battle. Amen ba? Bagamat mayroong sabihin nating tug of war sa ating kalooban, sa ating pagkatao. Pero dahil nandiyan ang banal na Espiritu, we will win. Amen. We will stand victorious and we will be able to walk by the Spirit and to keep in step with the Spirit. Ayan. Kaya talagang we must value ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. And ang ating focus na verses sa oras na ito ay makikita natin sa verses 22 to 23. So let me read it po mga kapatid. Sabi dyan sa verse 22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law." So last month, tayo po ay nakapagsimula na dito sa fruit of the Spirit. Amen ba? So natapos na po tayo sa unang dalawa. Amen, yung love and joy. And sabi ko nga po sa inyo, ang fruit o ang bunga, ito po ang indicator o ito po ang marka, ito ang magsasabi na ang taong iyon ay may tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Na ang taong iyon ay mayroong tunay na relasyon, saving relationship sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga dito, fruit, this is a righteous or spiritual virtue. Kaya nga yung ating mga mababanggit, these are virtues. Ito po ay dapat na character na napoproduce sa ating buhay bilang bunga nga po ng banal na Espiritu. Kagaya ng alam po natin sa Matthew chapter 13, yung the parable of the sower. Nais natin na tayo po ay maging isang matabang lupa o mabuting lupa. Amen ba? Kasi yung isang mabuting lupa, pag natamnan niya ng buto, which is ang salita ng Panginoon, ito ay mamumunga ng hitik, 100-fold. Amen. Talagang siksik, hitik na hitik sa bunga. Alam naman natin that when we are very fruitful sa Panginoon, mas lalo po tayong equipped na maglingkod. Mas lalo po tayong equipped na gumawa ng mga mabubuting bagay na nakapagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. The fruit of the Spirit is the proof of true Christianity. Kaya nga 'di ba, yung pagko-contrast natin dito, yung fruit of the Spirit and the works of the flesh, makikita natin dito kung ano yung malaking pagkakaibahan ng dalawa.
no, ano yung bunga na dulot ng banal na espiritu at ano yung bunga na dulot ng pananahan, pagtitiwala, amen, paglalagay ng sarili, pagtatayo ng buhay sa gawa ng laman, amen. Walang bagay o walang anumang mabuting bagay ang nagmumula sa laman, amen ba? No, tanging no sa pamamagitan lamang ng banal na espiritu. Kaya nga sabi po dito, for us to be able to live a godly and fruitful life, no, it does not require us to master up our strength or to master up our courage. No, hindi natin puhunan ang lakas ng loob. No, hindi porket strong ang personality mo, no, sa tingin mo ikaw ay makakapamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. No, personality alone or sabihin na natin yung innate no na strength, let's say, cannot fulfill no yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. It cannot fulfill a godly and fruitful life. Amen ba? Just to make sure no na maging morally right tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, kasi alam naman natin no matter how much we try to be good, no matter how much we try to do what is right, we still fail. No, at hindi tayo maging consistent sa bagay na ito kung ang magiging basihan lang natin o ang ating pagtitiwalaan is yung ating sariling kakayanan. No, nabanggit na ito sa atin. No, at alam natin ito, no, there is no one righteous, not even one. Hindi innate sa atin ang maging righteous. Hindi innate sa atin ang maging good. So kailangan natin ng tulong ng isang being na higit sa atin, walang iba kundi ang Diyos, no, sa pamamagitan ng banal na espiritu para magkaroon yun ng kaganapan sa ating mga buhay. Amen. Tatandaan po natin our effort, gaano man ito kalaki, no, gaano man kaliit, no, itong effort na ito is still insufficient. No matter how much we pour our best effort no to live righteously, to live a godly and fruitful life, it is not enough. Amen. It is not enough. No, but if we are going to honor God, amen, and we want to please God, we want to satisfy God at the level of His requirement. No, kasi talagang merong standard of living na ibinigay ang Panginoon for us. The only way possible no na maging makatotohanan siya sa ating mga buhay is, sabi dito, is to walk by the Spirit, no, to live our life by walking with the Spirit. Amen. To in keeping in step with the Spirit. Yan. So kaya nga ito po yung ating nais bigyan ng focus no in this study. Amen po ba? No, nais nating lalong mapalalim yung ating kaunawaan, bakit mahalaga na magkaroon tayo ng bunga ng banal na espiritu, and bakit mahalaga na mag-manifest sa atin, sa buhay natin, ang bunga ng banal na espiritu. Again, no, sa ating pagkilala sa Panginoon, no, sa ating pagkakaroon ng saving relationship sa Panginoon, tayo po ay tumatanggap ng regalo ng banal na espiritu. No, regalo sa atin ng banal na espiritu. Amen po ba? And ang magandang bagay, ang pinakamagandang bagay na ginagawa ng banal na espiritu sa atin ay bigyan tayo ng bunga na nagmumula sa Kanya. At itong bunga na ito, mga kapatid, no, it is like a bouquet of flowers. Amen. No, merong roses, merong daffodils, yan, merong mga angel's breath. No, may iba't ibang mga klase ng bulaklak, pero ito ay naka-envelope or naka-enclose sa isang bouquet. No, ganun natin po pwedeng maisalarawan yung fruit of the Spirit. No, isa lang yung bunga, pero yung mga virtues, no, madami. No, nakagaya ng isang bouquet of flowers na iba-iba yung uri ng bulaklak. No, it is a package deal. Again, no, it is a collective gift from God. No, hindi tayo po pwedeng mamili na, Lord, ang gusto ko lang na mag-develop na virtue sa akin is the virtue of love, the virtue of joy. Pero Lord, yung gentleness, yung self-control, yung patience or long suffering, Lord, ayaw ko nun. No, hindi tayo po pwedeng mamili no kung ano lang yung gusto natin no na ma-develop o mag-manifest no sa ating mga buhay. No, it is a collective gift from God through the work of the Holy Spirit. And sabi ko nga kayo na natapos na po tayo no sa dalawa. So una diyan yung love, no, yung agape love, no, the highest level or the highest form of love. No, it is the noblest kind of love. And itong love na to, it is characteristic of who God is. Amen po ba? And alam naman natin na talagang
ang Panginoon ang nag-demonstrate talaga ng pinakamataas, pinakakahanga-hanga, no, pinakamagandang example ng pag-ibig. No, walang iba kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus when He laid down His life for us, no, for our forgiveness, for our salvation, for our justification. Amen ba? No, for our redemption. Amen. And how Jesus, no, during His earthly ministry, no, bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, kung papaano siya nagsilbi, no, sa mga disipulo, how He washed the feet of His proud disciples. Amen ba? Kaya nga kung ang ating Panginoong Jesus, He demonstrated this noblest, this greatest, this highest kind of love. Amen. We can manifest or we can demonstrate the same. Amen. And we are commanded to love. No, we are commanded not to love ourselves, not just to love ourselves, but to love God, no, in everything we do, no, higit sa lahat ng bagay, and to love our neighbors, our brothers and sisters, and to extend the same love, amen, even to our enemies. Amen ba? So that's love. Amen. Pangalawa, we have tackled about joy o kagalakan. And alam natin na ang joy, it is greatly different. No? Malaki ang pagkakaiba niya sa happiness. No? Kasi ang happiness, it depends on the situation you are in. Kapag favorable ang situation sa iyo, you are happy. When you receive something, you are happy. Amen. When you are promoted, amen. When something good happen in the family, you have good health. Lalo ngayon magpapasko, you receive a lot of Christmas gifts, 'di ba? You are happy. But being joyful is another thing. No, sabi nga dito, it is unrelated to shifting circumstances. Ibig sabihin, it is more than just a feeling. It is more than just emotion. No, it is more than just how you feel. Amen. No, it is not subjective. No, na hindi siya nakabase sa circumstances or situation ng buhay mo. Amen. So, it is a deep-seated or settled joy that provides constant satisfaction and contentment. No, yung joy na to, it gives you yung isang pagiging kontento o pagiging maligaya o masaya sa kung ano yung meron ka, kung ano yung tinatangkilik mo o tinatanggap mo. No, despite na hindi mo makita yung panalangin mo, despite na hindi nagbabago ang sitwasyon mo, you have this deep-seated or settled joy. No, because this settled joy, no, as we have read in 1 Peter 1 verse 8, it is based on the unchanging promises and power of God. No, we are joyful. No, we remain rejoicing. No, in all circumstances, not because no of the shifting circumstances, but because of the unchanging promises of the Word of God. Amen ba? And we have dealt no ng ilang mga examples how this biblical characters, we know how they have experienced joy even in the midst of their sufferings, no. Like for example, ito nga pong mismong si Apostle Paul, how he wrote the letter to the Philippians, no, with a joyful heart, despite na siya po ay physically chained. Amen. He was in shackles, no, but his heart, no, his soul is joyful. Amen po ba? And of course, no, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, diba? He endured the suffering of bearing our shame. He endured dying on the cross. Amen ba? He went to the cross full of joy because he knew that the suffering that he will face, no, on that cross is incomparable to the glory. And diba tayo din naman diba? Ito ang pangako sa atin, no, sa salita ng Panginoon. The suffering we face right now is incomparable to the glory or to the joy that awaits us. Kasi meron tayong inaasahang future glory with God. So that's joy. No, amen. And this joy will be our strength. No, walang iba kasi ito po ay nanggaling walang iba kundi sa ating Panginoon. No? And if we are constantly walking by the Spirit, we can be filled with love and joy. No, kahit pabago-bago yung ating sitwasyon, pabago-bago yung mga tao sa ating paligid, no, we will remain loving, we will remain joyful. Amen po ba? So now,
tayo po ay dadako no doon sa pangatlo. Love, joy, peace. Yan. So madalas nating marinig yan, no? Nowadays, no, it's because marami po tayong nararanasan or naririnig, no, ng mga balita, no, sa ibang bansa, especially in Israel nowadays, na talagang napakadaming kaguluhan, no, and you can say na physically there is no peace, no, kasi talagang merong gera, hindi ba? And tayong mga tao, no, we always define peace as the absence of war or the absence of conflict. Kapag wala kang problema, kapag walang gumugulo sa iyo, pag walang distraction, amen ba? Kapag walang war, amen, kang na nakikita o nararanasan, you have peace, no? Sometimes may ibang tao that they define peace kapag sila po ay napupunta sa isang lugar na tahimik, no, tama ba? When some people do their soul searching, yan, no, nag-unwind, no, sa isang tahimik na lugar, lumalayo sa gulo, no, ng city, ganyan, no, nag-vacation mode, ayan. So that's how we naturally or commonly define peace. But of course, no, for us Christians, alam natin that kind of peace is not enough. No, kasi syempre kapag bumalik ka mula sa bakasyon, back to normal ka din, di ba? You will face the reality of life. Amen ba? No, kapag ka natapos, pagka halimbawa meron na naman panibagong war tayong maririnig, there is no peace na naman. Amen ba? So it's very subjective, di ba? And talagang mababase mo, no, yung ganong perception mo ng peace sa sitwasyong kung saan nakapaligid sa iyo. Amen ba? But again, no, just like love, and especially just like joy, peace is unrelated to shifting circumstances. No, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan dahil lang tahimik ang paligid o walang kumakausap sa iyo, walang gumugulo sa iyo o nagbibigay ng problema sa iyo. No, peace is tranquility. No, it means calmness, stillness, no, kapayapaan, no, sa Tagalog. No, it is tranquility of in the soul. No, it is the experience of a spirit-filled or spirit-walking Christian. No, we can have peace, no, true peace, no, because we are a spirit-filled and spirit-walking Christian. So we know, no, na ang ating Panginoon, He is frequently identified as the God of peace. Diba? Siya ang Diyos ng kapayapaan. And we sing songs, no, we read Psalms, no, how God is our God of peace. Amen ba? No, that He Himself is the perfect peace. No, kaya nga, diba, sa Isaiah chapter 9, ang ating Panginoong Jesus, no, He is the Prince of Peace. Amen. The gospel is the gospel of peace. Amen ba? Yan. And we know that because God Himself is the perfect peace, we know that in Him, in God, there is no anxiety, there is no fear, there is no dread, there is no worry, or there is no doubt in Him. No, walang puwang, no, ang kabalisahan, walang puwang ang takot, walang puwang ang pag-aalala. Amen. Walang puwang ang pagdalawang isip o kawalan ng pananampalataya because God in Himself is the perfect peace. No, there is perfect calm. Amen ba? He is in complete control. No, kaya nga yan ang pinapanampalatayanan natin whenever we face trials of different kinds. We know that God is in full control. Amen. Yan. And He is the source of dispensing this calm. No, hindi lamang siya yung perfect peace, hindi lamang yung perfect calm yung makikita natin sa Panginoon, but siya din ang pinagmumulan nito. No, sa kanya nanggagaling, no, yung bagay na ito. Amen. Para maranasan po natin. And in the epistles or in Paul's letters, no, to the churches, di ba? Yung familiar na pagbati niya, di ba? At the beginning of the letter, he always say grace and peace to you, diba? From God our Father and the Lord Jesus Christ, diba? When God is meeting with His disciples, He is saying peace or shalom, diba? Peace be with you. Amen po ba? So we can say, no, na itong peace na ito, we can only possess, no, itong klase ng kapayapaang ito
sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon. No, it is not found in a place, it is not found in a situation. Amen. It is not found even in our emotion. Amen. But it is found in God alone. No, tandaan niyo po yan. No, we can only find peace in God alone. Amen. Yan. So as we go further, no, dito sa pangatlo, no, na bahagi, no, ng bunga ng banal na espiritu, no, meron kasing dalawang klase po, no, ng peace. Yan, yung isang peace, ito po ay kailangang makamtan natin ng peace na ito para mapasa atin ang kaligtasan. No? We need this kind of peace so we can possess or we can gain salvation. Amen. We can have salvation, no? Para mapasa atin o maranasan natin, no, ang salvation. And yung pangalawang peace naman, no, because we are already saved, no, because we have been granted salvation. Yan. Isa sa pinakamagagandang resulta ng salvation sa atin is to have this peace. So kung makikita nyo, no, yung peace na sinasabi ko sa una at yung peace na sinasabi ko sa huli, no, parang nakasandwich siya na sa salvation. And they are closely related, no, sa bawat isa. So ano po yung dalawang klase ng peace, no, na dapat nating matutunan and dapat nating maunawaan, no, kasi syempre we can pwede nating mabasa ang kapayapaan or ang word na peace, no, anywhere in the Bible, no. And for us to be right in context, no, whenever we come across, no, the word peace, no, yan. So, tip po yun, no, mga kapatid. Kaya talagang mahalaga nag-aaral po tayo lagi, no, para naiintindihan po natin yung context, no, ng hindi man bawat salita, pero yung bawat mga pangungusap na ating nababasa mula sa Biblia. Amen ba? So, ano po, no, itong dalawang klase ng peace na to? Una, no, which is, ito yung panimula, the objective peace. Yan. Ano po bang ibig sabihin kapag sinabing objective peace? Nasabi dito, we are at peace with God. Tayo po ay merong kapayapaan sa Diyos dahil tayo po ay nagkaroon ng kaayusan o pakikipagbati, yan, pakikipag-reconcile sa Panginoon. So we are at peace with God. Ayan. So basahin lang po natin, no, yung Romans chapter 5. Ayan. Sabi dito, therefore, verse 1, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. No, dahil tayo ay napawalang sala, dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, sa pamamagitan din niya, tayo po ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Amen ba? We know this reality. We were once enemies of God. No, tayo pong lahat ay minsang naging kaaway ng Diyos. Bakit? Dahil tayo pong lahat ay makasalanan. Amen ba? Ang Diyos ay banal, ang tao ay hindi. No, at mula na ang tao ay mahulog sa kasalanan, ang tao po ay napawalay sa Panginoon. No? At kung walang intervention, no, walang paraang ginawa ang Panginoon, no, para matapos yung curse o yung sumpa na yon sa atin, we will face eternal damnation or eternal condemnation. Amen ba? No, kasi syempre, hindi kagaya ng tubig at langis, hindi natin po pwedeng pagsamahin ng liwanag at dilim ang mabuti at masama. No, kasi because God is holy, there is no fault. Walang bahid ng mali, no, sa Kanya. No? Kaya tayo po ay eternally separated dapat sa ating Panginoon because of our sin. No, and because of this sin, then, mga kapatid, no, hindi natin talaga magawang makasunod sa Panginoon kasi merong stumbling block. No, merong humaharang sa atin. No, merong nagiging dahilan para hindi tayo magkaroon ng reconnection sa ating Panginoon. The connection, the relationship itself is broken. No, nung tayo po ay nagkasala sa Panginoon. And, kung tayo po ay walang tunay na kapayapaan o hindi tayo nagkaroon ng pakikipagpayapa sa ating Panginoong Diyos, wala tayong po pwedeng maranasan kung hindi yung kanyang galit, puot, at yung kanyang kaparusahan. But we know what happened. No, God sent His Son, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, to not just simply cease
hostilities, hindi lang para pigilan o pahintuin no ang kalapastanganan o ang pagsuway, kawalan ng pagsunod sa Panginoon, but to bring about a full and abiding relationship of restoration and love. No, sa madaling sabi, ang pagdating ng Panginoong Hesus, no, ang naging hudyat, no, para tayo po ay magkaroon ng kapayapaan o tayo po ay makipagpayapa na, no, sa ating Diyos Ama. And we know that the cause of this peace, no, para maranasan natin yung tayo po ay at peace with God, is Jesus' life. Diba? He bore our shame, He bore our sins, He bore our transgressions. Amen ba? Siya ang nag-mediate, siya ang pumagitna. Amen ba? Siya ang naging daan, no, para tayo nga po ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. And tayo po ay ma-justify. No, kaya nga talagang mahalaga, no, yung ating pananampalataya sa Kanya, kasi kung wala tayong faith, true faith, no, sa ating Panginoong Hesus, reconciliation with God is impossible. No, unless nakilalanin natin ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, no, for our forgiveness, our redemption, our justification, no, we can never obtain that kind of peace. Amen ba? Yan. Sabi nga dito, no, His life paved the way for our reconciliation with God. No, we were once at war with God, but now we obtain this reconciliation, and therefore being at peace with God. No, we have received the ministry of reconciliation, just like what 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19 says. Ibabasahin ko lang po. Sabi dito, all this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, verse 19, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Yun ang maganda, no? Dahil tayo po ay nakipagpayapa na sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Sabi dito, ano po, no? Yung ating mga naging pagkakasala ay hindi na ibinilang pa ng Panginoon. Hindi ba napakaganda? Yan. Through Christ's sacrifice, we are given the indwelling of the Holy Spirit, in whom we receive this another peace, no, na ating matatanggap at patuloy na tinatanggap mula sa Kanya. So, basahin po natin, no, yung Galatians chapter 3, verse 18 to 19. Ano po ang sabi doon? Sabi po dyan, Galatians chapter 3, verse 18 to 19. Ayan, sabi dyan, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. Verse 14, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. Yan, no. Dahil sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin, hindi lang nito nabigyan ng daan na tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa Panginoon, makipagpayapa sa Panginoon, sa Diyos Ama, pero maranasan din natin yung isa pang uri ng kapayapaan. No, yung pangalawa, subjective peace. No, we have the peace of God. Because we are at peace with God, we now have the peace of God. So, dahil tayo po ay nakipagpayapa na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ngayon ay nakakaranas din ng kapayapaan na nagmumula naman sa Kanya. No, through the power, through the work of the Holy Spirit. Yan. So, ano po ang sabi po, no, sa Ephesians chapter 6, verse 15. Yan. Basahin po natin. Sabi po dyan, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Hindi po ba? Yan. So, peace with God brings the peace of God. Tatandaan niyo po yan. No, maaaring isa sa mga dahilan, no, uriin natin, evaluate natin mga kapatid, maaaring isa sa mga dahilan kung bakit wala tayong tunay na kapayapaang nararanasan, baka hindi pa tayo nakikipagpayapa sa ating Panginoon. Maaaring
baka maaaring yung isang tao, kaya hindi niya maranasan yung kapayapaan sa gitna ng isang problema, wala pa siyang tunay na pagkakilala sa Panginoon. And therefore, he is not yet reconciled with God. No, kasi hindi po natin maranasan yung peace na nagmumula sa Panginoon when we are at peace with Him. Amen po ba? Yan, no, yan po yung katotohanan, no, yan po yung lagi po nating tatandaan. No, we can only be able to experience true peace when we are at peace with God. Amen. Amen. Thank you, Lord. Sabi dito, when we became reconciled with God, our heart is restored for the Holy Spirit to reside. Not mahalaga, no, yung regeneration ng puso natin. Mahalaga na tayo po ay nasa-sanctify. No? And we know also that the presence and the power of the Holy Spirit causes us to have a kind of peace that is not measured by the presence or absence of trials. No, ito po yung binabanggit ko na, the tranquility of the soul. No, hindi siya nakabatay, no, hindi siya based, no, hindi batayan yung sitwasyong nakapaligid sa iyo for you to have peace. Amen ba? Ulitin ko po. The presence and the power of the Holy Spirit causes us to have a kind of peace that is not measured by the presence or absence of trials. Yan. No, kaya nga, if the Holy Spirit is in you, indwelling in you, residing in you, then you will have peace. Amen ba? So, we know that this peace, no, it does not end at salvation. Amen ba? We can constantly experience this peace, no, habang tayo ay namumuhay, kahit na tayo po ay nakakaranas ng mga problema, mga kapatid. We are called to His presence. We are called to dwell in the presence of the Lord. And we are called to be confident in that presence. Na kapag tayo po ay lumapit, no, sa presensya ng Panginoon, tayo po ay hindi mapapahiya. Amen ba? We have this confidence. We have this hope. Amen ba? No, because we are His friends. Amen. And we know, no, na since continuous ang peace na ito, no, at the moment of our salvation, alam natin na magpo-persist ito at mararanasan natin yung kaganapan, no, the fullness of this peace when Jesus comes again. Amen. The greatest reality of this peace will be in the Messianic kingdom when Jesus comes again. Ayan, no, kaya nga nais ko lang pong basahin, no, yung sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Alam na alam niyo to, no, kasi kapag Christmas season, yan, isa to sa mga texts or isa to sa mga topics, no, na madalas po nating marinig. Yan, no, basahin lang natin, no, para maging encouragement sa ating lahat, no, mga kapatid. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Sabi diyan, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Verse 7, of the increase of his government and of peace there will be no end. Yan. Of the increase of his government and of peace there will be no end. No? Walang ending, no, ang kapayapaan when Jesus comes again. Kasi syempre sa pagdating ng Panginoon, pag nakasama natin siya, there will be no more pain. There will be no more trials, no more tears, no more sadness. No, and we can experience perfect peace. Amen. And the peace, no, that we are experiencing right now, actually it is a glimpse, no, of the perfect peace sa pagdating ng Panginoon ay ma-experience natin sa kanyang muling pagbabalik. Hindi ba napakasarap, mga kapatid? Hindi pa dumarating, no, yung time na yun, but meron na tayong pasilip. Meron na tayong glimpse of that perfect peace. So how much more, no, kapag nagkaroon na po yun ng kaganapan. Amen? Ayan. Sabi dito, this is why it is called the gospel of peace. No, ang mabuting balita ay tinatawag na mabuting balita ng kapayapaan. No, Ephesians chapter 6 verse 15, na nabasa na po natin kanina, and Christ Himself is the Prince of Peace. Amen ba? Isaiah chapter 9 verse 7. Sabi nga po, no, sa The Study Bible, we are assured that since we are at peace with God, He is on our side. Dahil tayo po ay nakipagpayapa na sa Panginoon,
ang Diyos po ay para sa atin. Amen ba? Sabi nga, no, if God is for us, who can be against us? Nothing can separate us from the love of God. Diba? Sabi po sa Romans chapter 8. Sabi dito, He gives us the confidence of divine support so we can stand firm, knowing that since we are at peace with God, God is our strength. No, yun yung kagandahan, no, pag tayo ay nasa Panginoon. No, ang Panginoon din po ay nasa sa atin. Amen ba? No, tayo man po ay hindi kasamahin ng lahat, tayo man po ay iwan ng lahat, no, tayo man po ay makaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kapag tayo ay nasa Panginoon, when we belong, tayo po ay nasa Panginoon, ang Diyos din po ay sumasa atin. Amen po ba? Ayan. No, ilang mga verses pa po. Sabi sa Romans chapter 15 verse 13, May the God of hope fill you with all peace. Amen. Amen. 2 Thessalonians 3 verse 16, Now may the Lord of peace Himself continually grant you peace in every circumstance. Diba? Kaya nga diba ang encouragement sa atin personally ng ating Panginoong Jesus, John 14 verse 1, no? Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Diba? Huwag kayong mabalisa. Maniwala kayo sa Diyos, manampalataya kayo sa Diyos, magtiwala kayo sa Kanya, at magtiwala din kayo sa akin. Sabi ng Panginoong Jesus. Yan. Kaya sabi dito, no? If you are walking in the Spirit, no matter what comes your way, you will experience peace, that perfect peace. At ang magandang example po niya, no, makikita natin sa Mark chapter 4 verse 35 to 41. Yan. So, basahin po natin. Mark chapter 4 verse 35 to 41. Ano po ang sinasabi doon? It talks about how Jesus handled the situation with peace. Diba? Nang merong calmness, no, sa kanyang puso. Yan. Ano po ang sabi doon? Basahin po natin. Verse 35, On that day, when evening had come, He said to them, Let us go across to the other side. And leaving the crowd, verse 36, they took Him with them in the boat just as He was, and other boats were with Him. Verse 37, And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. Verse 38, But He was in the stern, asleep on the cushion, and they woke Him and said to Him, Teacher, do you not care that we are perishing? Verse 39, And He awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Verse 40, He said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? Verse 41, And they were filled with great fear and said to one another, Who then is this that even the wind and the sea obey Him? So ang Panginoon, no, inaya niya, no, ang kanyang mga disipulo to go to the other side, no, of that body of water during that time. Hindi ba alam ng Panginoon na meron silang kakaharapin na malaking unos at malalaki o matatayog na mga alon? Siyempre alam niya, diba? All-knowing po siya eh. Amen. Alam ng Panginoon na meron silang kakaharapin na malaking dagok o malakas na hangin at malakas na bagyo, no, sa gitna ng tubig. Pero bakit inalaw o bakit pinustro pa rin ng ating Panginoong Jesus, no, na sila ay magsagwan papunta sa kabilang side? No, kasi meron siyang gustong ipakita, meron siyang gustong ituro, at meron siyang example na gustong ipahayag. No, una sa mga disipulo at syempre no, pangalawa sa atin. No, hindi ba alam ng Panginoong Jesus, no, na magkakaroon ng kaguluhan, no, sa loob ng bangka? Alam niya. Pero ano ang respond, no, ng Panginoong Jesus with that crashing waves, no, with that great wind? Sabi dito, no, Jesus Himself was sound asleep in perfect tranquility in the midst of a storm that threatened to drown everyone. No, in the midst na ang mga disciples niya, no, ay nagkakagulo, nag-aalala, natatakot, nababalisa of what will happen to them.
no, kung sila ay lamunin no ng malalakas na mga alon o matataas na mga alon, ang ating Panginoong Jesus ano pong ginagawa? Natutulog. Na nung parang nagising siya, peace be still, no? Kumbaga hindi parang no, walang bakas no ng takot sa kanya. Sabi dito, Jesus had this confidence in God that eliminates fear. No, kaya nga talagang kapag ka-solid no yung ating pagtitiwala sa Panginoon, there is great peace, no mga kapatid, and fear is eliminated. Jesus himself portrayed peace that comes with his relationship from his Father. Kasi nga meron siyang malalim, meron siyang intimate relationship sa Panginoon. Kaya alam niya na hindi siya pababayaan ng kanyang Ama. No, that even nga no to the point of death, no, he became obedient. He obeyed gladly. He gave his life without grumbling or a bit of anxiety. Hindi po ba? No, kaya nga 'di ba sabi ni Jesus sa kanila, no, why are you so afraid? Bakit kayo takot na takot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya? No, ang gustong sabihin ng Panginoon sa kanila, kasama niyo na ako. Ako yung prinsipe ng kapayapaan. Ang dala kong mensahe ay mensahe ng kapayapaan. Bakit takot pa rin kayo? Sa atin po ngayon, no, mga kapatid, no, kung iilalagay natin ito sa sitwasyon natin ngayon, ang Diyos po sumasa atin. No? When we are at peace with God, He is on our side. Diba? Sabi ko nga po kanina. Malinaw sa atin o alam natin na ang mabuting balita, ang dala nito ay kapayapaan sa atin. Nariyan ang Bible, no, na maaari nating buksan anytime, no, anywhere, no, para ma-refresh tayo, para hindi tayo matakot o mabalisa sa ating mga problema. Pero ang tanong pa rin sa atin, why are we still afraid? Why are we still exercising this little kind of faith? No, bakit wala akong makitang kapayapaan sa puso mo? Hindi po ba, mga kapatid? No, it is a reminder for us, no, mga kapatid. Hindi nababawasan ng sitwasyon, hindi nababawasan ng mga problema sa buhay, yung kapayapaang dinudulot ng Panginoon sa atin. No, kasi the more the difficult situation arises, no, in our lives, nag-i-increase din no, yung peace na ating mararanasan sa Panginoon. Sana ito po yung panghawakan natin. More problems, more peace from God. No? More problems, we should exercise more faith, more trust. Amen po ba, mga kapatid? No? Kasi ang ating Panginoong Jesus, no, He experienced death Himself. Pero hindi siya nagpadaig no, sa fear. There was no room for fear no, sa ating Panginoong Jesus. No, kaya nga 'di ba no? Ano po ang sinasabi sa atin sa Philippians chapter 4 verse 9? Sabi diyan, what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things and the God of peace will be with you. Ano man ang iyong ano man ang iyong natutunan, ano man ang iyong tinanggap, ano man ang iyong narinig at nakita sa akin, sabi ni Pablo, isabuhay mo ang lahat ng ito. Ano man ang nababasa natin sa salita ng Panginoon, anong dapat natin gawin? I-practice. No? And the peace and the God of peace will be with you. No? We need to trust God. We need to trust His word. We need to cling on to His promises. No, kasi nangako ang Panginoon that He will be with us. No, He is Emmanuel. Amen po ba? So ano po yung binabanggit doon ni Pablo? No? Usod natin pataas yung basa. Sabi sa verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kung sinabi ng Panginoon na I will guard your heart and your mind, be at peace. Be still. Amen po ba, mga kapatid? No, kasi yung kapayapaang dulot ng Panginoon sa atin. Ito yung kapayapaan na hindi kayang salitain ng salita. Hindi kayang ipaliwanag ng mga lengguwahe sa mundong ito. No, hindi kayang ipaliwanag ng science.
Amen po ba? Yung kapayapaang dulot sa atin ng Panginoon, ang binibreathe dito sa atin, no, ay contentment. Ang binibreathe dito sa atin ay, ano po, hope. Na dahil suma sa atin ng Panginoon, alam natin, no, that through Him, no, sa pamamagitan niya, no, tayo po ay magtatagumpay. Amen? Colossians chapter 3 verse 15. Ayan, magbabasa na lamang po ako, no, ng ilang mga verses bago po tayo matapos. Sabi po dito, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. Let the peace of Christ rule in your hearts. Paghariin mo, no, ang kapayapaang nagmumula kay Kristo. Paghariin mo yung confidence na yon, no, na gine-generate ng peace na yon, nagmumula kay Kristo. Amen. Yung confidence sa Panginoon, na hindi po yung confidence sa ating mga sarili-sarili. Yan. So ano pa po, no, sa book of James. James chapter 3 verse 17 and 18. Ano po ang sabi dyan? Sabi dyan, but the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. And a harvest of righteousness, verse 18, is sown in peace by those who make peace. No, ang command sa atin, hindi lang tayo patuloy na i-practice, no, o patuloy na isa pamuhay, no, yung kapayapaan na in times of problems, no, ating gamitin, ating panghawakan, but also, no, dahil tayo po ay naging at peace sa Panginoon at tumatanggap tayo sa Kanya ng peace every day, dapat po tayo ay mga agents of peace, no, tayo po ay mga ambassadors of peace. Amen. Mga instrument of peace, mga peace makers. No, dapat po ang mga Kristiyano, hindi sila mga troublemakers. Hindi sila ang promotor ng gulo or conflict. Baka naman kaya walang peace, no, walang peace sa family, walang peace, no, sa friendships, sa work, walang peace sa church, ay baka ikaw ang promotor ng trouble, imbis na ikaw ang promotor ng kapayapaan. Kaya nga 'di ba sabi sa Biblia, sabi sa Matthew, blessed are the peacemakers. Amen ba? Mapalad, no, yung mga tagapamayapa. Dapat kung meron man na unang nagpapakita, no, ng troubleshooting imbes na troublemaking, dapat tayo 'yon. No, kasi dapat tayo ay mga peacemakers. Amen po ba, no, mga kapatid? Ayan. So sa 1 Thessalonians 5 verse 13. Ano po ang sabi diyan? Sabi diyan, and to esteem them very highly in love because of their work, be at peace among yourselves. No? Siyempre, ang unang dapat mag-demonstrate ng peace nito, walang iba kundi ang katawan ni Kristo, ang church. Amen ba? Ayan. Romans 12 verse 18. Ayan. Ano po ang sinasabi sa Romans chapter 12 verse 18 about peace? Ayan. So sabi po dyan, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. No, as much as possible, hanggat maaari, no, sabi ni Pablo, tayo po ay mamuhay ng may kapayapaan, no, sa isa't isa. Yan. So how can we obtain, no, saan nanggagaling yung kapangyarihan na to na tayo po ay magkaroon ng kapayapaan? Where does the power of peace comes from? So 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Yan. So sabi po doon, ano, verse 17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. No, there is reconciliation, and when there is freedom, there is peace. Amen po ba, mga kapatid? John 14 verse 27. No, ano po ang sabi po mismo ng ating Panginoong Hesus, no, about the power of which, no, we can obtain this peace. 14 verse 27 ng book of John. Sabi po dyan, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Yan. Now, John 16 verse 33. Yan. Ano po ang sabi dyan? I have said these things to you that in me you may have peace.
In the world, you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. No? Kaya dito makikita natin mga kapatid, no, that peace, no, is unrelated, no, to shifting circumstances. No? Kasi even Jesus himself, hindi siya nangako sa atin na ang buhay natin ay magiging problem-free. Amen? Tribulation-free or trial-free. Amen po ba? No, hindi pinangako sa atin na tayo po ay makakaranas ng buhay na walang problema. But we can live a worry-free life. We can live an anxiety, a fear-free life. We can live a doubt-free life. No, dahil sa kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Amen po ba? No, kaya nga sabi dito, no, in keeping in step with the Spirit means living closely with the Holy Spirit. In our daily walk, we will encounter situations of different kinds that are meant for us to find refuge in God who graciously provide peace beyond understanding. No, sa atin daw na araw-araw na paglakad, pamumuhay, makaka-encounter tayo ng iba't ibang klaseng mga sitwasyon, no, na ang reason o ang layunin ng Panginoon is for us to take refuge in Him. Na kung saan in Him, in His presence, no, we are being graciously provided that kind of peace that is beyond understanding. And since we are at peace with God, we can truly taste and see His provision of peace. And stay faithful to that calling of having peace even in the midst of conflicts. Amen po ba? No, we are not just given peace, but we are called and we are commanded to practice, no, that peace. Amen? No, be at peace. No, sabihin niyo po sa mga sarili niyo yan, be still. No? Yan. Peace, be still. Yan, di ba? Ang panghawakan po natin, no, ang mga salitang yan. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po sa inyo pong oras sa pakikinig, no, sa gabing ito. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na pinupuri ka namin. Pinasasalamatan sa mga salita mo na aming narinig sa gabing ito. Truly, O God, you are the God of peace. You are the Prince of Peace. And Lord, the message that we heard, the message that we received, the message that we believe is the message of peace. Lord, we thank you, O God. Lord, kasi sa kaguluhan ng buhay namin because of our sin, you provided a way for us to experience this kind of peace. Lord, thank you, O God, kasi nagkaroon kami ng reconciliation sa inyo. We are at peace with you. And because of that kind of peace, we are now able to experience this peace, a glimpse of that peace, O God, in our lives, continuously given to us sa bawat araw ng mga buhay namin. And thank you, Lord, because, Lord, we are anticipating, Lord, yung kaganapan ng peace na ito kapag ikaw ay muling nagbalik. Lord, that itong peace na ito, Lord, hindi papatayin ito, O God, Lord, yung aming mga puso. Lord, itong pag-aantay na to, hindi papatayin ito yung aming mga puso. Pero Lord, ito Lord yung laging magre-renew, Lord, ng joy and ng longingness, O God, Lord, na antayin, Lord, na maranasan namin yung kaganapan ng kapayapaan. But Lord, while we are still here, habang kami po ay buhay, Lord, patuloy nga na maranasan ng bawat isa sa amin, Lord, yung kapayapaan na yun. That peace beyond understanding. Lord, tulungan mo po kami, O God, to practice this peace, O God, sa aming mga buhay. That even in the absence or the presence of conflicts, Lord, mayroon kaming peace sa aming mga puso. Lord, tulungan po kaming laging magtiwala sa iyo, laging manangan sa iyo. Lord, laging idulog at isurrender, isuko, Lord, ang lahat ng bagay sa iyo, Panginoon. Lord, sapagkat kung minsan, Lord, kaya din mayroon din kaming mga takot, balisa o pangamba, at hindi kami makaranas, Lord, ng totoong kapayapaan, Lord, sa aming mga sitwasyon, Lord, kasi pilit naming tinatanganan, O God, Lord, ang mga bagay na ito. Lord, tulungan mo po kami, Lord, na laging maipractice, O God, Lord, ang peace na ito. Salamat, Lord God.
Tunay nga na sa iyo po namin binabalik, Lord, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po sa inyo pong lahat, and sa Diyos po ang lahat ng kaluwalhatian. Magandang gabi po.